Morning pa rin. Morning po. Humingi ako ng pamamanin kay Elisa. Saan ba si Elisa? Malilate ako talaga. Dahil meron ding Mother's Day celebration ba. So, gumugol po ako ng siguro 45 minutes after reaching. Kaya medyo late kami. Salamat. Siguro part 4 ng John 14:6 ng ating tutungayin ngayon. Thank you. I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. So natapos natin yung way, truth. Ngayon nasa life tayo. I am the life. Christ is the life. Pray muna po tayo bago tayo start. Purihin po kayo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, kami lumalapit sa inyo. Amin yung mga banal. Maraming pong salamat sa oras na ito. Muli kaming biniyayaan mo ng pagkakataon upang yung salita ay aming marinig. Kinikilala rin po namin, Panginoon, lagi na wala kaming magagawa kung hindi ang iyong awa at patnubay ang gagabay sa amin. So, sa oras na ito ay humingi po kami ng iyong gabay. Magbigay sa amin ng liwanag at kabusugan ang iyong salita. Isang pagkakataon na naman sa amin na hindi niyo pagkait ang inyong salita upang amin itong marinig at matutuwa. Tulungan mo kaming lahat na magse-celebrate ng oras na ito ng inyong salita upang amin itong matanggap at makapagdagdag ng antas ng aming pananampalataya. Kayo po, Panginoon, ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin. Ba't din po niyo nasa bawat sandali, kailangan po namin marinig ang inyong salita, ang inyong piling, upang makapagpatuloy kami sa aming bagong buhay kay Kristo Jesus. So aming iniwan sa iyong kamay ang oras na ito. Tulungan mo rin ako sa aking pagbabahagi ng inyong salita. Wala rin po akong magagawa kung di niyo ako papatubayan. At nasa po kami lagi sa inyo lamang magagawa. Salamat po ng marami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So ulitin ko po, natapos natin yung way. Tapos life. Ay the way, the truth, and the life. Yung ating title ay The Exclusiveness of Jesus Claims. So umagang ito, Christ, the life. Yung salitang life o buhay, synonymous yun sa pangalan ni Kristo eh. Di ba, pag narinig natin yung pangalan ng Jesus, kasunod nun, parang narinig natin yung buhay, di ba? Sabi ni Christ, I am the life. John 1:4, nagsalita siya, in Him was life. Tapos pagdating ng John chapter 6:35, sinabi na rin naman ng Panginoon, I am the bread of life. Kung aabanti tayo sa
verse 53 ng John chapter 6, sinabi ni Christ, "Malibang kainin niyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, there is no life in you." Ibig sabihin nun, kung si Kristo ay hindi kasama ng tao, hindi siya tinanggap sa buhay, walang buhay sa kanya. Tapos pagdating ng 1 John 5, hindi ko nagkakamali sa verse 12, nagsalita roon ng Bible sa chapter 5 ng 1 John. Whoever has the Son has life. Whoever ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Hindi nagtatapos doon. At ang hindi kinaroroonan ng anak ay hindi kinaroroonan ng buhay. So, yung salitang Kristo, Jesus, ay kasing kahulugan nito ng salitang buhay. Contrast naman ito sa tao. Ang tao sa Bible, patay. Si Kristo buhay, ang tao patay. Bakit nasabi ng Panginoon that I am the life? Ngayon sa aking pagsishare po sa inyo, tignan natin yung medyo malalim yung salita. Kasi sa Bible, ang tingin ng Diyos sa tao, patay, hindi buhay. So, sa Bible, yung salitang sinner, parang matatanggap ko pero yung salitang patay ako, ang lalim nun Tingnan natin sa Ephesians, alam niyo yun. Kasi maganda itong inilatag sa atin ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2. Okay. Ito yung mga Ephesians Christians katulad natin. Okay? Napakalinaw at liwanag. Dito makikita nyo kung ano ibig sabihin ng born again, ng naligtas, at ng mga anak kay Kristo. Hindi kayo malilito sa mga talatang ito kasi talagang nakadadlal dito, maliwanag dito. Kung ang Kristiyano ba talagang nagkaroon ng karanasang ganito? Okay, ano yun? So verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Now, sino ito? Christians ito. Okay? Pero binabanggit dito kung saan sila naligtas. Please note, dapat alam natin kung saan yungib tayo giligtas, inilawas ng Panginoon. Dati at Chukokeni, dati mete kayo. Okay? Dati kayo ay nandito sa kuwebang ito. Okay? Ano sinasabi dyan? Dati kayong patay sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Sa akin, sa aking murang pagtansya sa pag-aaral na ganito, kaya kong tanggapin yung ako'y makasalanan pero yung ako'y patay, medyo sa akin malalim yung dating nun Pero yun ang sabi ng Bible, na tayo, bago naging Kristiyano, tayo'y mga patay. Saan patay? Okay, sa po, hindi niya ipibrog sa ganyan po. Kailangan, kung nang sabihin ng liligtas na ako, alam natin kung saan tayo naligtas. Halimbawa, bakit nanda kayo? Ligtas na kayo? Siguro sabihin nyo ka ako, opo, ligtas. Nung ka rin ko niligtas. Okay? Siyempre, dapat alam natin yun. So, ito ngayon, kasi sabi ni Christ, I am the life. Ibig sabihin nun, ako ang buhay, sa inyo walang buhay. Ngayon, yung salita rito, hindi lang makasalanan kundi patay Patay tayo sa pagsalangsang at sa kasalanan. Pag pinag-aralan itong chapter 1 na ito ng Bible, okay, at maliwanag sa inyo, ang daling mag-evangelize, malalaman ninyo kung ano ibig sabihin ito. Na ano ibig sabihin sa puntong ito? Okay. Yung salitang pagsalangsang at salitang makasalanan, doon tayo galing. Okay. Ang angkop na salita dito ay balong din ang yun. Balong yung puwita, familiar kayo salitang depraved. Depraved.
D-E-P-R-A-V-E. Pwede lagyan ng D, depraved. Yung makasalanan, yung tao, ang makasalanan. Yung tao, depraved yan. Ngayon, anong ibig sabihin ng depraved? Depraved means, actually, yung makasalanan, masamang tao tayo. Bulok, corrupt, perverted, liko, pilipit, evil. Okay, doon tayo galing, doon tayo naligtas. Kaya nga, binanggit yung salitang patay. Yung tao, totally lost siya, sinful siya, o sinfulness, lostness. Gagamitin natin yung mga salitang ganon. Ang tao, balikko, baluktot, pilipit. Ang tao, wala sa hulog. Ang tao, masamang tao. Na ginagamit ko yung mga katagang nito para maintindihan nyo at ma-appreciate ninyo bakit sinabi ni Kristo ng buhay. Tayo nga, patay. Okay, patay tayo sa pagsalangsang at kasalanan. Ngayon, i-explain ba natin ito? Naming muri na sa Bielita kayong simpleng kalagayan. May tayo ko pala dati, muli sabihin, may tayo kay Diyos. At kung ikaw ay patay sa Diyos, hindi ka makakalakad sa Diyos. Sabi ng Diyos, magpakabanal ka. Kaya mong gawin yon? Hindi mo gawin yun. Bakit? Patay ka nga eh. Maglingkod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Gawin mo yung utos ko. Hindi mo nga magagawa yon dahil patay ka. See? Halimbawa, unawain mo ito, pakinggan mo ito, magkaroon ka ng panlasa rito. Hindi mo nga magagawa yon na sumabay, na lumakad, umunawa, makinig sa Diyos dahil ikaw nga ay patay. Get the point? Yung tao, gustong mete, lalakad kay Diyos. Maglingkod kay Diyos, hindi niya naunawaan Diyos, wala siyang relasyon sa Panginoon. Hindi niya nga magagawa kasi wala siyang buhay. Anong buhay? Spiritual life. So, yung salitang depraved, doon tayo galing dati, nooy, kayo'y patay sa inyong mga pagsalangsang trespasses and sin. Kaya nga ang tao, pagdating sa Diyos, wala siyang kaugnayan. Okay. Ngayon, para maintindihan nyo itong aking ibig sabihin, malinaw ang maliwanag na itinuturo ng Bible tungkol sa atin, bago tayo naging Christian at nagkaroon tayo ng buhay, kailangan maintindihan natin yung salitang ito. Ang tao, gagawa yung kasalanan, uling makasalanan eh. The Bible emphatically, explicitly teaches, please listen to me. Please listen to me. The more na naiintindihan nyo ang pagkaligtas nyo, the more na ma-appreciate niyo ang banal na ebanghelyo ng Panginoon. I am the light, sabi ni Christ. So ito yung tinuturo ng Bible. Hindi tayo naging makasalanan dahil gumagawa tayo ng kasalanan. That's wrong. Men became sinners by nature. We sin because we are sinners. Yun ang turo ng Bible. Naintindihan niyo yun? Puta, isipan nyo, makasalanan kayo kasi gagawa akong kasalanan. That's wrong. Malito. Makasalanan tao kasi by nature, likas pang makasalanan. Naintindihan nyo ngayon. Pag binasa ninyo ang Romans chapter 5, verses 12 to 21, makikita ninyo ang ating pinanggalingan. Inulit ko. Hindi tayo tinawag na makasalanan dahil gumawa tayo ng kasalanan. Is malalim doon. Hindi, nakagawa ka ng kasalanan kasi likas kang makasalanan. Kaya nga sabi ng Bible, Isaiah 64:6, pati yung ating mabuting gawa ay nagiging maruming kasuotan. Kaya nga sabi ng Bible, Romans chapter 3, please, there is no one righteous, both Greeks and Jews are all under sin. No one is righteous,
no one seeks for God, no one understands, there is no one that all have sinned. Muli na sabihin, no one is righteous. Saguli na, saguli. Pakilagyan mo naman Genesis, sa Romans 3:9. Tabalo, kung pinawala ko kaya topic ang tiniketi. Barego, sasabihin ngayon yung basic para maintindihan ninyo. Kung ang nakarapang yung ligtas kaya katamo keti. Yan po. Kaya po ninyo, lanya po. Ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Bakit yun naman tayong Hudyo? Tutulang religion din. Kilala rin Diyos din katang salitang theocracy. Tinawag sila ng Diyos. Pero yun, hindi, kahit na sa anong paraan, sapagkat amin lang napatunayan na ang lahat ng tao, maging Hudyo, mga Grego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Both Jews and Greeks. Pagdiret ng tao magsalitang ken ng Diyos. Okay? Now, ano yung ibig sabihin yan? Yun ang nature. Ang tao, makasalanan by nature. Hindi dahil gumagawa ng kasalanan. Tapos sabi niya, masyak kayo ganyan. Kaya nang nasusulat. Walang matuwid, wala kahit. Saan ko mo? Ayang neto mo nang matulad. Bray mo sabihin, ayang neto matao, walang alam matino. Ayang neto. Pastor, bray mo sabihin, ayang neto matao, kaya magbiyalo gaya ito, alam makagawang matulad. Wala akong malarin yung Bible eh. Bakit? Alang maya pa tao? Sana hindi niyo kung kayang utang ko. Wala bang mabuting tao sa lupa kahit isa? Kaya naging paraiso, wala. Dito sa San Fernando, wala. Agyang may tungo, wala. Pag pag-uusapan, yung sinful nature ng tao, wala. Karen tao, alang makagawa maya? Atin. Alang maya pa tao? Of course, atin. Yang may ito, pero waliwa yan. Ibig sabihin yan, sinful nature. Patay lahat ang tao sa kanyang kasalanan. Walang exemption. Kaya nga, pag yan, inabandin nyo, sinulong nyo yan, sa inyo, alang maya, walang maduwid, wala kahit isa. All have sinned and fall short of the glory of God. Yang yung Papa? Yes. Yang yung Trump? Yes. Sabihan ko kayo rin daw, agyang biyasa na, agyang presidente, agyang senadura, yan ang mamanalangin din. Ka makapag-pray kayong Diyos hanggat ala ka gustong relasyon kayo. Hanggat yung tao makayatoy, inyating isipan, aliwa yung Diyos, ka makapag-pray, alam biyasa mag-pray kaya katamo. Ito, pilit na, sa'yo, presidente, mag-pray na rin. Atin lang prayer din, ang panalangin na pitik. Pero yung mag-pray ka talaga sa'yo, hindi ka makakapag-pray. Kasi ang utak mo, utak sa libutan. Wala naman nagwa yung prayer. Kaya nga sabi dyan, lamit ng verse 11, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Kontra niya yan? Pwede yung kontra. Pero yan. Now, ano ang pinapalabas mo dyan? Man became sinners by nature. Muli na sabihin niyan, ba't tamo siya may itong tao? At uling may kasalayan dan, tinukita nga. Ayaw ka kalingwan, hindi ako sabihin kayo. Ba't ko kang tatang ko ako, hindi nga apelido ko mga niyan. Pero itang ng tao, ba't tahan ka nga dan? At ang choice. At parang yung lumot, may alin itong magyan. Basa niya kayo baling Romans chapter 5. O yan yung kasaysayanan yung kakatamang din. Sana aintindihan niyo kayo sinabi ko na yan. Okay, ulitin niyo si Bayo. May kakasalata mo, uling, ating tang sinful nature. That is why, agyangin nga, nakabait na,
Maghihintay ka lang ng ilang panahon, magmumura yan. Magsisinungaling yan. Ano yan? Nakatanim mo sa kanya ang seed. Kaya niya binuwit ang salitang, malibang ipanganak kayong muli, kailangan niya. Ala ng remedyo, ingkaya katang first birth. By nature, lahat tayo patay. Hindi tayo namanakad sa Diyos. Hindi natin nahanap ang Diyos. Eh tayo interesado kay Espiritu. Wala tayong panlasa sa mga bagay na spiritual. Because we are dead in sin and trespass. Yan yung tao pa nga sa Diyos, matamad Diyos. Nakatakot na itong breathing fellowship, pero yung Diyos yung breathe. Pila na kayang mamasang Bible talaga yung iratang. Pila na mag-pray. Pila naman itong keng Ginoo. That's my point. At mo bakit kayo? John 8, 23, Genesis. Ayan, madalas kayong babasa kayo. Pero bayang 19 dyan. Itong tamang pibatan. O yan yung nature sabihin ko kayo. Ano yan? Sinabi sa kanila ni Jesus. Jesus yan. Sinabi ng Jesus. Kayo'y taga-ibaba. Ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanlibutan ito. Ako'y hindi taga-sanlibutan ito. Naroon yung 24. Kaya sinabi ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan. Sabagat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya Jesus ay matay tao kaya sakit. Ay matay kayong aksidente. Ay matay kayong danok. Ay matay kayong gera. Ali, yung pinakamakatakot dili, matay ko ang kasalanan. Anong nature niya? O yan, papakit kayo. O yan yung nature niya. Yung nature. Ano sa kanang Christ? You are from beneath. I am from above. You are from this world. This world. Kenny kayo tao. Kenny kayo. Ako taga-Kenny. I am not of this world. Muli na sabihan ka rin, this is your place of origin. Kenny kayo original. Ba't ko Kenny ato? Ano yung ato? This is a sinful world. Ba't ko Kenny ato? I-Christ ay man tagay-ato. Tagalangin si Christ. May heaven. Hindi siya original. So, ang nagde-determine para ma-identify siya, muling tagayato ko, taga-Kenny ko, taga-rito ko, matayag kayo na salanan ko. Noong ako maborn again. Kini ay preceding salitang John 3:3. Do not be marveled. Kayo magtaka sa sabi mo tutugi kayo unless a man be born again. He cannot see the kingdom of God. Why? Lahat tayo kasi ang sinful nature. Kung sinabi na yan, sinabi na yan, mamatay kayo yung kasalanan. Tagalupa kayo. Alam mo yung John 3:6. Innate, bakit kayo pugi kayo? In nature. Bakit patay ang tao? Kaya, ang ipinanganak ng laman ay laman. Ano yung laman? The flesh, the depraved. Yung corrupt, yung tao, yung kayang mind, yung kayang will, yung kayang emotion, yung tao may corrupt yan. Yung nature ng tao, dahil siya galing sa kasalanan, galing kayo dahil taga-sanlibutan ito, na-corrupt yung kanyang buong kasalinan. The mind, the will, and the emotions, the relationship, the flesh. Kaya pinanak yan, actually, ito mahalo, nung hindi niya kayo magsibat, hindi pinag-uusapan kung mabuti ka o mabait ka. Hindi yan ang usapan. Ang usapan, saan ka galing? Ay, ako itong tao, mayroon yan tao yan. Yung tao yan, masyadong nakalagyan ng kasalanan. Hanggat ko compare yung sarili mo yung karengaliwang tao, hindi niya rin gasper. Yung issue, aliway ang gagawa kong kasalanan, ako gagawa yung issue, your place of origin. Saan ka galing? That which is born of flesh is flesh. Ang pinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak spirit is spirit. Yun lang.
Yung Bible, at wala rin ko consider ng tao ng Diyos. Ianda ng po'y Christ. Eh, saan ka galing? Galing ka ng Adan. Galing ka sa tatay mo. Yung tatay mo saan galing? Sa lolo mo. Lahat ng tao, pag binalikan mo yan, ang atras niyan, galing lahat kay Adan. At siya lang yung nagkasala at lahat tayo natupa. Si Adan, yung kakatamong representative. That's why, kung magkasalang tao, lahat tayo bagsak. Nanya apelido na, yung apelido ng Adan, bibit-bitan mo, ang choice. No, ang choice. Linto ka kaya itong hindi makasalanan, ba't kang Adan? So, sinabi ng Christ, so of course, dapat kayong lahat ipanganak na muli, otherwise, kung hindi ito mangyayari, hindi kayo papasok sa karya ng Diyos. So, intindihin niyo ngayon, basa ng chapter 7. So, makasalanan ako by nature, yung kalikasan ko. Kaya nga, paglaki ko, gagawa ako ng kasalanan. Yung kasalanan tamong gagawan, buong ngayon, yung kekatang kalikasan. Naka-choice. Patambayo ka pa, yung bayo, hindi mo maintindihan yung salitang born again. Hindi ako papasok ng born again, makikisama ako sa born again, hindi mo maintindihan kung ano ibig sabihin niya. You must be born again. Otherwise, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Kasi yung nature mo, yung flesh, yung sinful nature, flesh, patay. So sana po, hindi nyo niya, in Ephesians chapter 2 verse 1, sinabing patay, patay ka sa Diyos. Ang kuryente, ang signal, ang contact na. Now, wala nga. Ano ka rin kumabi? Wala nga yung verse 2. Matindi ah. In verse 2 na ng Ephesians, dito tayo buhay. Okay? Ano yun? Ito tayo buhay. Yan o. 2:2 ng Ephesians, na dati ninyong nilangaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito. O yan yung kasalanan. Yung lakad tamo, wala po. Mete tamo na mete tamo spiritual. Pero mabiya tamo, keng lakad, keng ato. Pagdating sa sanlibutan, buhay na buhay tayo. Pagdating sa Diyos, patay ka. Hindi ka makakalakad sa Diyos eh. Hindi ka makakalakad sa katuwiran, sa katotohanan. Ang panlasa natin, iba. Pero, ang dati natin buhay, lakad ng sanlibutan ito. Nino kaya katanong niya, ba't kaya sanlibutan? Nung makasanlibutan kayong Apollo, ako siguro 20. Ano yung sabihin ng sanlibutan? Sanlibutan, ang tao, ang iniisip niya lang, yung material. Doon lang siya umiikot. Yung kanyang body, yung kanyang material, yung temporal. Diyan, aliw na aliw siya dyan. Pero hindi siya nagkakaroon ng interes sa kaluluwa, sa Diyos, sa langit, sa susunod na buhay. Hindi niya interes yun. Patay nga siya. Ang interes niya, sanlibutan. Lakad ng sanlibutan ito. Ano yun? Sumusuway, manayo sa Diyos. Tapos nasabi nito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng ipapawid ng Espiritu ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sino ito? Sino itong pinuno to? In John Louis. Ekwapan mo lang, nakikilaling gino, kayak bigay pala, kakampi kay demonyo. That's true. Siya yung prinsipe ng sanlibutan ito. Yun ang lakad natin, yun ang direksyon natin. Patay tayo, pero sa isang punto, buhay na buhay tayo kasi ang lakad natin, lakad ng sanlibutan. Matuwa na ako niyang biklat kay yung Bible ko. Pag naman katoliko ko, kilala yung Diyos. Kilala yung Jesus Christ. Wala akong interes kayong spiritual. Wala akong interes kayong kalundua. Siyempre, makasanlibutan ko, iniisipan ko yung ambition ko kay Biel. Basta ako, may-ari kong makanya na ako, mag-abroad ko, sali ko makanya, sali ko bala, sali ko sakyan, pagkasawa. Garin. Kung pala may house kang profession ko, may house ko, mangaral.
Yung may house kaya profession ko eh. May house kaya. Pero ako maintindihan dati, ganun. Ang iniisip ko lang dahil, mag-aral, makapasa, tapos pagtrabaho, mag-abroad, umipon, saling maging, may pagpapilyaw, kaya hanggang makakulpay yung utak ko rin. Alam mo yung siya tungkol ng Diyos, alam mo yung danas ng salvation, ay valid Bible, ay valid grace. Hindi ko alam yung future life, hindi ko alam yung mga bagay tungkol. Lalong-lalong, kilala talaga. Kilala ko lang si Kristo sa laman, hiram lang, tradisyon. Pero yung Kristo ng Bible, hindi ko siya kilala. Buhay na buhay ako, meron akong radar, may connection ako sa libutan. O siguro niyang panahon niya, ilan may inventor ng gadgets sa rin, yung tatandang tangin eh. Kalala ko ata. Nung kanitang panahon niya, wala namang cellphone ganito eh. Ngayon siguro, nung yan nila may inventor, kahit alam may inventor rin, kalala ko kasi ngayon panahon nito eh. Kaya sinasabi ko lamang sa inyo yung punto na doon ang kinalalagayan natin. Umaagos tayo kasama ng sanlibutan. Okay? Now, kung ang Panginoon nagbabaya siya, now, tingnan natin, saan hahantong ang tao kapag pinabayaan ng Diyos? Di kayo natsugeting makiramdam ka na ako. Istong pebren na ko ng Diyos, dire-diretso kayo sa grado tingin niya. Kung toro tutuwa yung tao, siya sa mundo. Doon yan ay kilalang Ginoo. Remember that. Lang yung tao, mag-deteriorate yan, kung hindi kilala ng tao ang Panginoon, mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Remember that. Saan siya pupulutin? Saan gagarahe ang tao? Ay, nakadabulisan na rugo, pasalamat, muling naramdaman niya yung grasya ng Diyos. Sabihan kaya kayo nung mga pulutan ng tao. Itong yung Diyos ay nakikita, ay nag-intervene. Hanggang walang Panginoon, hindi pinasukan ng tao. Aayahan niya ang tao sa kanyang kalagayan. Matayagin kayong kasalanan, munta yung impyerno. Sukarat ito. Kasi sabihin kaya kayo, bakit? Dahil yung verse 3. Tingnan niyo yung verse 3. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang nais ng laman at ang pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kapootan gaya naman ng mga iba. Okay. Bago yun, nung lugar ko dapat munta. Boy kayo, may tayo naging Kristiyano. Ibagsak niya kaya katahin Diyos yung kaya kuha. Kapootan. Ang malinaw na itinuturo ng Bible, para maintindihan nyo, we are the objects of God's wrath. The Bible teaches that. Ano ba? Mula kayong kumiligtas. Yung problema ay, nandals kayo sabihin kayo. Pag kayo ay nagsishare ng gospel, mag-iingat kayo. Doon sa salitang God loves you. Ingat ko rin. Pag ginaya ito yung salitang God loves you, kailangan maintindihan natin yun. Bakit? Kasi mali yun. Ang tao, kaaway ng Diyos sa kanyang nature. Kaya poote, dapat nakatamong bagsakan mo ng Diyos. Halimbawa, direkta, God loves you, God loves you. Bakit ano? Mahal kayo, Panginoon ka naman. That's wrong. That is unbiblical. That's wrong. Bakit? Galit ang tao sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Mahal ka na Diyos, kasama si Jesus Christ. Ang Diyos ay nakaluguran ng tao, kaya kalagayang magdidiri. At si Christ, God so loved the world that He gave His Son. Laging at Jesus Christ. Kasi nga ang tao nasa ilalim ng poot ng Diyos. Halimbawa, kapag ang tao kaaway mo, anong tingin mo? Hindi na pupot ka. Lalo yung Romans 5:10. Ang tao makasalanan ng Diyos, pagkaaway yan. Sapagkat noong
nga tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng anak. Lalo ngayon, ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Sana ang buhay hindi din ko. Of course, God is love. Pero yung tao, nung alay Jesus Christ, patay na yung Diyos. He is under God's wrath kasi magimagsiking tao. Ang kalagayan ng tao, naghihimagsik. Kaya nabalo ng tao, in tao, rebelde kay Diyos. Ano yun na pahinto na ng Ginoo. Spiritual yung tao. Inaaway nga ang tao, nagre-rebelde, nagtataas ng armas sa Diyos. Naalala niyo si Adan? Nung magkasala, anong nature ni Dan? Nagtago siya. Alam man ito kay Diyos. Yung tao, yung ugali, no? Para maintindihan ninyo, para makita niyo siya sa ko. Lagi siyang umiiwas sa Diyos. Usapin kayo baryo niya dito, buri mo din namin salbang na mag-Bible study ka. Di ba? Kailan may Bible? Mag-Bible study ka, tintaw kanta kang madla. Aalis ang tao. By nature, ang tao, umiiwas sa Diyos kasi rebelde yan. Naghihimagsik. Yun ang sinasabi ng Bible, di pray ng tao. Meron kayong mata, hindi nakakita. Meron kayong tinga, hindi nakakarinig. Sapagkat ang titigas na ng mga puso. By nature. Ang tao, hindi niya hinahanap ang Diyos. Sa kanyang kalagay, nagtatago siya. You see the prodigal son, married the prodigal son? Diyaw ka ko rin mana ko. Likuan yung balena. Mehoyo. Yung tao, pwede agawa na mo, dumawag ng water. Tawaro, bilang nung mag-pray kayo, sana po, ala Sunday, sana na Sunday, ala na sana ng Sabbath day, ala na sana ng Lord's day, ala na sana ng ministry, ala na sana ng Bible study, ala na sana ng prayer meeting, sana na kutala rin. Pwede mo din tao, bitibol na, magsalita yung gusto yung pering magsalita rin tao. Makiramdam lang. Pero yung word dito, because in nature, kapatid na ng Diyos, in tao. Buri mo sabihin, pastor, yung tao, nung unbeliever yan, yan ang kaluguran ng Diyos. Lako may Jesus Christ, kalaban eh, patid eh. Bakit? At chuking mo na ng Diyos. Kaya hindi nakatamo iligtas, bayo maintindihan. Saan ba tayo ililigtas ng Diyos? Sa kanyang pot. Ililigtas tayo ng Diyos sa kanyang pot. Kung halimbawa, kakontra niya yung Diyos, ninong alin mo magtanggol kaya nga. Halimbawa, yung Diyos, kapatid niya, ninong gawan mong padrino para iligtas kay Diyos. Nung Nabucodonosor, itatapon niya sa gitna ng horno. Yung 3 Hebreo na ayaw sumama sa kanyang pinagawa dito. Anong sabi ng Nabucodonosor? Itatapon kayo sa gitna ng horno sa apoy. Sino Diyos ang magliligtas niyo sa aking kamay? Buri na sabihin, hindi sa kami ligtas. Miligtas ka kay gamat na ng Diyos. Kasi under wrath ka, nasa ilalim ka ng kanyang pot, kasi rebelde ka. Makasalanan ka. John 3:36. Ladies, sabihin ng Bible. Inaalok niya yung kanyang pakikipagkasundo at pag-ibig through Jesus Christ. Pero alam ko may Jesus Christ. Ba niya po? Ang sumasambalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang po ng Diyos ay nanatili sa Kanya. Sabi yung kaya ini, kung hindi nga Christian, okay, Christian ini, nanong matyo kayo? Poon, gusto meta yung tao ngayon. Manjudge sigurado. At tsukin mo nga ng Diyos. Yung Christian mo, yan, sabi yung kaya kayo. Pero mo sabihin ka rin tayo, God bless you. Ano kayo kilala? God bless you. Mali kayo kaya eh. Then God bless you, ret ang Christian, sabi niya, bus, kaya daya ng Kristo. Ay, may kipagkasundo ganyan. Bala na lang ito, God bless you. God bless you. God bless you. Sa totoo lang, ay magbawa na ako. Pero technically, pag talagang sinimita yung Bible na ito. Nano yung mensahe na ng Diyos kang tao, den kang tao. Nano? God loves you, God loves you. Repent, for the kingdom of God is at hand. May ting mensahe, repent.
Ayan, nino mga susunod ka Jesus Christ, nanungatso kayo. Hindi niyo makikita ang buhay. Wala nga kayo. Napapayungan siya ng ano? The wrath po ng Diyos. Gawin mo po sabihin, Pastor, kenta, wala yung lugod ng Diyos. Layo. Wala akong kaluguran ng Diyos yung tao. God so loved the world, He gave His Son. Iyan na po Jesus Christ. Luluguran niya ng Diyos yung tao kan Jesus Christ. Maliit ang sabihin mo, kaluguran niya yung tao direct. Makasalanan niya yung tao, patel niya. Nyabi na tsyung ilalo na po, marapat na idanasan ng kanya po. O siguro sa'yo, hindi ko may karamdaman kanyang sermon. O yan yung sermon. Ano yung nasa yun? Wala mo kasi ita mo, karapat dapat ng biligtas. Karapat dapat ng paruson. Yun. Diyan na tayo ililigtas Ang yung salvation, muli sabihin, our greatest need is salvation. Salvation from what? Salvation from this just wrath. Miligtas tayo, kayang nga. Kaya na ka tayo iligtas. At kaya niya intindihan yung cross. Namilyari yung cross. Kristo, yung peruso na. Kaya ka ng kasalanan. Bala yung sabihin yung cross. Kristo na yung kasalanan. Ba't siya pinatay? Galit nga ang Diyos sa kasalanan. Yung kasalanan niyo, siya nagbayad. Siya binubog. Siyang sinaktan. Yeah, of course, God is love. But God so loved the world, in kayang anak. Pero wala yung Jesus Christ, import na ni Diyos. Yang bitakap kayo. So, masakit mga sabi mo, Lord, karapat dapat mo, tsuro yung pierno Dapat mo, Lord, alam ko yung ministry, dapat alam ko yung heaven, dapat every Diyos. Yes, kasi mga salanan ka niya, that's why, Lord, Lord, hindi susunod na. Anong oras ba? Kaya sabi ng verse 4. Sabi ng verse 4. Ngunit ang Diyos. See? Waiting biyaya. Kiniwakit. At amiligtas kay sarili. Pagtagal lang isip mo, ligtas na kami, so ligtas ka. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, kanino niya? 5. Maging noong tayo mga patay sa magitan ng ating mga pagsuway, binuhay na tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. So, naintindihin nyo ngayon, ang ibig sabihin ng gospel. But God, ngunit ang Diyos, ang Diyos, dahil sa kanyang biyaya, binuhay ka kay Kristo, patay ka. May atunggang sangang makakawali, alambot, lifeless, tuyo, walang buhay, walang bunga, wala kang pupuntahan. Pero kay Kristo, nagbuha ka, nagkaroon ka ng buhay, nagkaroon ka ng bagong buhay, nagkaroon ka ng bagong kapanganakan, nagkaroon ng katuturan ng iyong buhay. Kay Kristo, binuhay ka. Nino? Ng Diyos. Yung kutanda na ko, anyang yata Kristiyano, bago tamang meteta mo? Binundan. Nakutang uwi kayo. Nung hindi kayo Kristiyano, alam niyo bang patay kayo? Then, pero ngayong hinipo ng Panginoon ang buhay natin, alam mo, patay ka dati, bigla kang nabuhay. Ano nangyari sa akin? Pwede ba? Balikan mong nakaraan. Dati kang bulag sa katotohanan. Pero ngayon, now, ang tindi. Pag inamit mo yung salita, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Ngayon, alam ko, patay ako dati kasi binuhay ako. Pinatch ako ng Panginoon. Ikinabit ako kay Kristo. Bakit ako nabuhay spiritually? Sino ba ang puno ng ubas? Christ. Ikinabit ka ng Diyos sa buhay. Kaya nakasanga ka, putol ka nga wala kang buhay Ano
Anong ginawa ng Diyos? Binuhay ka kay Kristo. You join to Christ. You become united to Christ by faith. You see? So, yung buhay niya, naging buhay mo. Kaya nga, pag nandito ka, Kristiyano ka, magiging tenor mo sa buhay, si Kristo ang buhay ko. Not I, but Christ lives in me. Now, sino may gawa nun? Ang Diyos ang may gawa nun. Alam mo na ang Diyos ay hinipo ka. Ang magiging buhay mo, dati ikaw ang sentro ng pagkakatawan. Pati yung Kristiyano, yung sentro kay Biyamoy ka. Man is the center of everything pag hindi ka Christian. Pero kapag naging Christian ka, for to me, to live, is what? Is Christ. And to die. It's good. Now, sinong gumalo nun? Hindi ka. Diyos. I am the life. I am the life. Anong Christ? Pota may kakilala ko yung ginawa. Magsisimula ka magkakaroon ng panlasa sa kanyang salita. Makikita mo yung sarili mo kung gaano ka dati lifeless, dry, fruitless, walang bunga, walang saysay, isang ligaw, sumalit ngayon. Hindi man ako perfect sa buhay, pero dahil kay Kristo, naging bagong nilalang. But ngayon, nagkaroon ako ng appetite at unti-unti kong naintindihan ang buhay. Kasi kay Christ, I am the life. Ngayon, nakakatawag ko sa Diyos, my Father, nagsisimula ako sa abakada, sa mga bagay na spiritual, nagkakaroon ako ng kauhawan. Ano nangyayari? Galaw yan ng Holy Spirit. Now, I know, I was once blind, but now I see. I see! Dati hindi ko alam yun. Nakikinig lang ako, patay. Meron akong mata, hindi makakita. Meron akong tenga, hindi makarinig. But now I see. Now, sino gumalaw ron? Paulit-ulit ko sinasabi niya, but God, dahil sa kanyang biyaya, ang Diyos ang pumilo sa iyo. Isto yung tao, maging tutuyang Christian o may born again niya. Maglele kayo. Bakit? Galaw ng Diyos yun. Hindi niya kayang invento niyo sa kanyang sarili. Mag-i-start siya, magmamahal, magbabago siya, magbubunga siya, makikita na, at makikilala niya ng Diyos. Na dating kanyang pinagmamatigasan. Dati wala siyang ganire. Ano nangyari? Yun ang himala. I am the life. Anong Christ? Ngayon ako, balo ko ba dati may teko? Ngayon balo ko kasi may ko, tinatch na ako ng gino eh. Nagkaroon ako ng buhay. Dati, sabi ko kayo, magatian mo mag-teros mo kaya. Puro lukulukad talaga hindi ko maintindihan eh. Binabastos ko lang sila. In Bible, potong bisa ako matuntun. Ito. Pero ngayon, naging pagkain sa akin ito. Dati ito pampatulog lang. Ngayon, thirst. Na ano nangyari? Ito nangyari. At tulad ng sabi niya, this is amazing grace. Kung na kayo ba yung mayari, milyari na kaya? I am the life. Patay tayong lahat. As you join by faith kung Kristo, baka nalo ko mong may tungo po. Isabihan ng Bible. In proof, karangan believers, ingaos na ng Bible, come unto me. And I will give you rest. Kaya katang believers, isabihan ng Bible, abide in me. Christ hindi ata mo. Hindi ata yung Christian. So ngayon, ang buhay natin, naiintindihan natin, si Kristo nga talaga ang buhay. Siya yung spiritual life, siya yung eternal life. Tandaan nyo, ang buhay kay Kristo, after 50 years, siya pa rin. For to me, to live is Christ. Hanggang sa buhay na wala. Sana pakatiyak tao, kanya lulukulok tao kiti, yung sentro ni Diya tao, i-Christ ang paitaran tao, Christ. I-Christ. I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father except by me. Abide in me. Let's pray. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, hindi mo ipinagayit ang iyong sariling anak. Alam mo niyo na kaming lahat ay tupang ligaw. Kaming lahat ay patay sa kasalanan. Pero dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong awa, aming amang Diyos,
ginawa mong buhayin kami kay Kristo Jesus. Upang sa ganon, magkaroon kami ng pag-asa at bagong buhay. Malinaw po sa amin, Panginoon, ngayon, at tinatch po ninyo ang buhay namin. Kasi nakita namin, babalikan namin ang nagdaan naming buhay. Talagang patay na patay kami. Wala kaming interes sa kaluluwa. Wala kaming interes sa Diyos, sa mga spiritual. Wala kaming interes sa aming kaligtasan. Subalit ngayon, binuksan mo aming mga mata. Ang aming pangunawa. Ang aming dalangin, Panginoon, ikaw na nagpasimula ng bagong buhay kay Kristo. Tatapusin mo ito. Tulungan mo kaming lumugo. At nawa, maintindihan namin ngayon, hindi na kami ang sentro ng buhay dito sa mundo. Hindi na kami ang sentro sa buhay namin. Hindi si Kristo na siyang nag-aray ng kanyang sarili at muling nabuhay para sa amin. To your name be the glory. Amen. Morning. God bless you. Pasensya na, Sister Rhea. Sabi mo rin din,